Magandang araw, mga mag-aaral. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, tayo ay magkakaroon muna ng maikling pagbabalik-aral. Nakaranas na ba kayo na makabili ng sira o depektong produkto? Ano ang gagawin mo kung nakabili ka ng ganito? Ano ang iyong gagawin kapag nakabili ka ng sirang pagkain katulad ng nasa larawan? Ano ang gagawin mo kapag nakabili ka ng ganitong klaseng produkto? Matutuwa ka ba kapag ganito ang iyong nabili? Matutuwa ka ba kapag ganito ang iyong nabili? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga karapatan at tungkulin ng mamimili at kung paano natin ito maipagtatanggol laban sa pang-aabuso o panlilinlang. Sa dulo ng araling ito, inaasahan na matutukoy ninyo ang 8 pangunahing karapatan ng mamimili ayon sa Consumer Act of the Philippines o Republic Act 7374. Maiisa-isa ninyo ang mga tungkulin na dapat gampanan ng isang mamimili. At makakagawa kayo ng simpleng plano o poster tungkol sa pagtatanggol sa inyong karapatan at pagtupad sa tungkulin bilang mamimili. Narito ang isang sitwasyon. Isipin niyo na bumili kayo ng laruan pero pag-uwi niyo, ito ay sira. O kaya naman, bumili kayo ng pagkain na palaos na o expired. Ano ang gagawin niyo kung kayo ay nakabili ng ganito? Ang mga ganitong karanasan ay bahagi ng ating pagiging mamimili. Kaya mahalaga na alam natin ang ating mga karapatan at tungkulin. Ngayon, alamin natin ang 8 pangunahing karapatan ng mamimili ayon sa Consumer Act of the Philippines, GLEI 7374. 1. Karapatan sa ligtas na produkto, dapat tiyakin ng mga nagbebenta na ligtas gamitin o kainin ang kanilang mga produkto. 2. Karapatan sa tamang impormasyon, karapatan nating malaman ang tamang detalye tungkol sa produkto, gaya ng presyo, sangkap, at expiration date. 3. Karapatan sa pagpili, may karapatan tayong pumili ng produktong gusto natin, nang walang panlilinlang o pamimilit. 4. Karapatan sa marinig, dapat mapakinggan ng mga negosyante at pamahalaan ang ating reklamo o hinaing. 5. Karapatan sa bayad na katumbas ng halaga, dapat makatanggap tayo ng produktong sulit sa ating binabayaran. 6. Karapatan sa edukasyon bilang mamimili, dapat matuto tayo kung paano maging mapanuri at responsable. 7. Karapatan sa kalusugan at kaligtasan, dapat protektado tayo laban sa mga produktong maaaring makasama sa ating kalusugan. 8. Karapatan sa isang malinis na kapaligiran, dapat nating tangkilikin ang mga produktong hindi nakakasira sa kalikasan. Bilang kapalit ng mga karapatan, may mga tungkulin din tayong dapat gampanan. 1. Maging mapanuri. Suriin muna bago bumili. 2. Maging responsable. Gamitin ng tama ang mga produkto. 3. Magkaroon ng kamalayan. Alamin ang ating mga karapatan. 4. Magreklamo sa tamang paraan. Kung may maling produkto o serbisyo, ipaalam sa tamang ahensya. 5. Pangalagaan ang kapaligiran. Iwasan ang paggamit ng mga produktong nakakasira sa kalikasan. Ngayon naman, hatiin natin kayo sa mga grupo. Gamit ang Canva o Miro, gumawa ng digital poster o slogan na nagtataguyod ng pagiging mapanuring mamimili at pagtatanggol ng karapatan. Halimbawa, maging matalino, protektahan ang sarili, karapatan mo yan bilang mamimili. Pagkatapos, ipresentan nyo ang inyong gawa sa klase. Maaari ninyong ipresenta ang inyong natapos na gawa sa klase nang hindi nangangailangan ng pisikal na material. Para sa mabilisang pagsubok, sagutin kung ang bawat sitwasyon ay karapatan, B, o tungkulin, Y, ng mamimili. Gamitin natin ang Kahoot o Google Forms para dito. Makikita ninyo agad kung tama ang inyong mga sagot. Bilang takdang aralin, magsulat ng maikling sanaysay, 5-7 pangungusap, tungkol sa karanasang naipagtanggol ninyo ang inyong karapatan bilang mamimili. Isumit ito sa Google Docs upang madali itong ma-check at makomenta ng guro. Sa kabuuan, tandaan. May karapatan tayong lahat bilang mamimili. Ngunit mayroon din tayong tungkuling gampanan upang mapanatiling patas at ligtas ang kalakalan. Sa pamamagitan ng pagiging mapanuri, responsable, at may malasakit, makatutulong tayo sa pagbuo ng isang lipunang makatarungan at makatao. Maraming salamat at hanggang sa susunod na aralin.